isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. At yun nga mga kabayan, na pag-usapan nga po natin, doon po sa nangyaring hearing dyan sa Kamara, mga kabayan, na pinangunahan po ni Mr. Ridon. Ako lang po ba yung nakapansin, mga kabayan, na tinabagay, ang gusto pong palabasin nito ni Mr. Ridon, mga kabayan, yung mga diskaya po, tumabo, doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Gusto po niyang palabasin, mga kabayan, na ang mga diskaya ay tinabagay nakipagsabuatan po sa mga Duterte. Pilit po niyang inililink, pilit po netong ni Ridon nililink si Pangulong Duterte diyan sa mga diskaya. At sinasabi po niya na wala daw pong maniniwala sa mga diskaya dahil matagal na nga daw po silang kontratista. Panahon pa daw ni Pangulong Pinoy. Mga kabayan, Mr. Ridon, ano naman po kung noon pa naging kontratista ang mag-asawang diskaya. Pero ngayong taon lang, pagpasok ni Bongbong, doon lang sila pumaldo. Diba? Pwede naman sila maging kontratista kahit saang panahon. Wala pong masama doon. Pero ang sinasabi po nila, pumaldo po sila nung pagpasok po ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit hindi mo ba maintindihan yon? Bakit pilit mo ikinokonekta ang mga Duterte sa mga diskaya? Diba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi ganyan ang pagbaha Kung magbabaha man, hindi po ganyan sobra. Ngayon lang po sobra-sobra pagbabaha Bakit? Kasi yung perang para sa flood control, pusang gala, kinatkong, pati ng mga congressman. Diba? Pinangalanan na nga si Saldico. Pinangalanan na si Romualdez. Ba't hindi nyo imbestigahan? Ba't pilit kayong pilit na ikinokonekta doon sa wala na, hindi naman sinabi yung pangalan Duterte. Tapos ikaw bilang chairman niya, napaka-bias mong hudas ka. Sinasabi na nga sa'yo na hindi nga, wala kang koneksyon, pusang gala, ididiin mo pa at sasabihin mo sino maniniwala sa inyo? Sino maniniwala sa mga diskaya na hindi kasama ang mga Duterte? Diba? Marami. Kayo lang naman may pasimuno niyan. Kayo lang naman ang gustong magdiin. Kayo lang may gustong sumira sa mga Duterte. Kaya pilit nyo ikinokonekta. Kahit ang pinangalanan niya, yung amo mo. Kasi halos lahat kayo dyan, mga aso ni Romualdez. Di ba? Ito mga kabayan, panoorin nyo po. Kung hindi nyo po napanood itong bahaging ito, panoorin nyo po at tignan nyo po yung tabas ng dila ng mamang to. Na kung saan, pilit po niya, pilit po niyang ikinokonekta. Kahit sinasabi na nga po ni Mr. Diskaya na hindi, pilit pa rin po niyang ikokonekta ang mga Duterte. Panoorin po natin mga kabayan. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po kung isang ika-clarify. Isang tanong lang po. Okay. Kay Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Prince. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator. Kay Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your Honor. So, tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero anong connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor.
Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala po kayong pagkakaibigan sa mga estrada? Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po noong mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH Yes, Your ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi,
Sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your Honor. Sa Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap.
hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to suspend, I therefore Mr. Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Mr. Chair, Yes, Congressman. in line with my manifestation in my motion later, a while ago, I still move in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. What is, can you state for the record first the basis for the violation? Kanina, Mr. Chair, on record at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron ng mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Keso merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong kumiting ito sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative De Lima. So paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na, consciously nililito ni Mr. Diskaya ang kumiting ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga maanomalya at ghost flood control project. And in line with that, in Section 11, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move. Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Eli, I objected, Mr. Chair. If I could just explain. There is an objection first by Congressman Flores. Can you state your objection? Yes, Mr. Chair. I understand the frustration of Congressman Eli, Mr. Chair. But I also understand the fact that the witness has been trying to explain and answer the questions thrown by Congresswoman De Lima. And there might be some confusion as to the Tagalog words used in the affidavit. I'm Bisaya also, Mr. Chair. And that could also happen to me. No? But the point is that he has not been evasive, Mr. Chair. He has been answering the questions, and the questions and the answers he might have been giving might be not to our liking and may frustrate us further, but he has still been answering, Mr. Chair. Mr. Chair, very quick manifestation. Mr. Chair, before we go on a vote, kasi merong objection, linawin lang po natin. Yung pong umaayaw sa contempt, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. However, it might send wrong signals sa iba pa nating resource person. With that, Mr. Chair, there was a motion, duly objected. I move that the chair... Wait, excuse me. It hasn't been seconded. Chair, Is there a Mr. Chair. second for this? Mr. Chair, can I be recognized for a while? Yes, Congressman Abante. But it has I just would to be- like to request Yes, Congressman Eli, if we can defer the motion for a while so we can continue on with the questioning. I-defer muna. Pwede ba? Oh, can I request
Can I request Congressman Eli to defer the motion for a while so we can continue with the questioning? I think Congressman San Fernando wants let's the just vote to proceed with the proceed, division but- of the House. Okay, Mr. it's Chair. okay, but is there a second already? I do not hear a second. There is no second. Motion is lost. All right. Well, before giving it to Congressman Abante, I think it's very important to talk about the affidavit of Mr. Diskaya because this is the basis of his statement. But before anything else, I think the people are looking at the notarization of the affidavit itself. It appears to be a bit incomplete. Is this correct? Because the PTR of the person who notarized the document is a PTR only for 2024. What year is it today? It is 2025. Can the lawyer of who assisted you in making this affidavit? Mr. Diskaya, can you respond? Sino po ang tumulong sa inyo na gawin ang affidavit na ito? Yung ano ko po, bali yung... Abogado niyo po? Opo. Siya po ba yung abogado sa likod, na nasa likod? Hindi po, bali ano ko lang po, legal ibang counsel abogado. po. Opo. So gusto ko lang hulinawin na bagamat ito po ay subscribed and sworn affidavit, actually si Congressman Mark Santos ang nagbanggit po sa akin ito, ang PTR license ng abogado na nag-notarize po nito ay PTR Attorney Reynaldo Segobiense. PTR number 2469726-1 at 104-2024. So, ang ibig sabihin po nito ay this is an expired notarization. Hindi ba? Hindi ba ito, ang tawag ng mga abogado po rito, mere scrap of paper. Hindi ba? Hindi ba dapat recent yung mga dokumento ng mga notaryo pong pinagnotaryohan nito? Mr. Chair. Mr. Diskaya. Just a short... Congressman Santos, please proceed. Yes, you mentioned my name regarding that. I'd just like to ask Mr. Diskaya, nagpunta po ba kayo doon sa notaryo nung ito ay... Mr. Chair, nagpunta po ba si Mr. Diskaya doon sa notary public nung ito ay ginawa ang kanyang sworn affidavit, Mr. Chair? Please respond. Thank you. Yes po, Your Honor. May picture taking pa nga po kami sa office niya. May picture taking. Mr. Chair, paki-submit lang po yung picture taking nila at kung kailan po yung picture taking nila ginawa sa notaryo. Thank you, Mr. Chair. It's okay, but I think that has been raised already. Pero bago ko po ibigay kay Congressman Abante, yung pong pagtatanong, kailangan ho maglinaw lang dito sa ilang mga particular na detalye sa inyo pong salaysay. Nagbanggit ho kayo ng mga kongresista, hindi ho ba? Sa inyo pong salaysay? Yes po, Your Honor. Ano po yung batayan? Bakit nyo po sila binanggit? Ang batayan po, Your Honor, is yung ano po, nakatransaction ko po sila ng personal at yung iba naman po ay yung kanilang mga tao po. Ibig sabihin po ay kaya ho nyo sila nakakausap, meron po tayong pinag-uusapang proyekto. Tama po ba ito? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, regarding the PTR po, kung wala pong PTR, ang notary, it can be argued that the affidavit is a mere scrap of paper.
since kailangan magbayad ka muna ng professional tax bago ka makapag-exercise ng profession mo. Mr. Chair. Tama po. Thank you for the information, Congressman Santos. But again, However, Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Yes po, Congressman just Suntay, please. for clarity, even if it is not notarized, we have asked the witness to swear. So whatever he is testifying on is already sworn because we have asked him to swear. So it's immaterial if it is notarized o kung valid yung notary because we asked him to swear. Mr. Chair, if I may, Right, because thank that's a sworn Mr. Chair, statement can po we sa call Senate for a 2-minute suspension, please? meeting suspended.